Huminga ka muna ng malalim. Alam ko kung bakit ka nandito. Nandito ka kasi pagod ka na. Pagod ka na sa mga tanong na walang sagot. Sa mga gabing hindi ka makatulog dahil sa kaba. At sa mga unos na parang walang katapusan. Sa susunod na ilang minuto, hindi kita bibigyan ng mga mabulaklak na salita. Mag-uusap tayo, real talk tayo, at hahanapin natin ang sikreto ng kapayapaan sa gitna ng iyong unos. Aminin natin, mahirap magtiwala kapag ang nakikita mo lang ay kulog at kidlat. Mahirap sabihing, okay lang ako, kung ang totoo ay durog na durog ka na sa loob. Pero alam mo ba, ang unang hakbang sa kapayapaan ay ang pag-amin na hindi mo na kaya. Hindi masamang sabihin kay Lord, Lord, suko na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Doon nagsisimula ang totoong milagro sa dulo ng iyong sariling lakas. Naalala mo ba ang mga disipulo sa dagat ng Galilea? Malakas ang bagyo, tumatalsik na ang tubig sa bangka. Pero si Jesus, natutulog. Minsan, ganyan ang pakiramdam natin, di ba? Parang natutulog ang Diyos sa gitna ng problema natin. Pero tandaan mo ito, kahit natutulog siya, nasa loob pa rin siya ng bangka. Hindi siya bumaba. Hindi kanya iniwan. Bakit ba tayo sobrang stressed? Kasi gusto nating kontrolin ang lahat. Gusto nating kontrolin ang isip ng ibang tao, ang takbo ng ekonomiya, ang mangyayari sa susunod na taon. Ang sikreto ng kapayapaan, bitawan mo ang kontrol. Ipaubaya mo sa Kanya ang mga bagay na hindi mo naman hawak. Ang hawak mo lang ay ang ngayon. Ang bukas ay pagmamay-ari na niya. Ngayon, habang nakikinig ka, isipin mo, ano ba yung isang bagay na pilit mong binubuhay pero hindi mo naman kaya? Isang relasyon, isang pagkakamali sa nakaraan. Ibulong mo sa puso mo, ipaubaya ko na ito sa iyo, Lord. Damhin mo yung bigat na dahan-dahang nawawala. Ang kapayapaan ay nakadepende sa kung saan ka nakatingin. Kung titingnan mo ang laki ng alon, malulunod ka sa takot. Pero kung titingnan mo ang laki ng Diyos, ang alon ay magsisilbing duyan mo lang. Real talk. Hindi mo kailangang maging masaya sa problema, pero pwede kang maging payapa sa gitna nito. Subukan nating magpasalamat kahit masakit. Salamat dahil kahit mahirap, may pagkain pa rin sa mesa. Salamat dahil kahit pagod, may lakas pa ring huminga. Ang pasasalamat ay ang pinakamalakas na sandata laban sa pagkabalisa. Kapag nagsimula kang magbilang ng biyaya, mawawalan ng puwang ang reklamo sa puso mo. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Yakapin mo po ang bawat nanonood at nakikinig ngayon. Alam mo po ang bawat luhang pumatak sa kanilang unan na walang nakakita. Ipagkaloob mo po ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Pakalmahin mo ang bagyo sa kanilang isipan. Ipaalala mo po sa kanila na ikaw ang simula at wakas ng kanilang kwento. Amen. Salamat sa pagsama sa akin sa diary entry na ito. Kung naramdaman mo ang kapayapaan, i-comment mo ang salamat Lord sa ibaba. Tandaan mo, mananatili kang matatag dahil hindi ka mag-isa. Ito ang Real Talk Diaries. Hanggang sa muli.